Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host. Philippine Standard Time is 4:02 p.m. Isang makabatang araw po sa ating lahat. Again, ako po si Kuya Jello. At ako naman po si Ate Ayan at kayo po ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito para po dun sa mga tumutunghay sa ating ngayon ay mapapanood nyo syempre sa ating partner, Radyo Magazine, sa kanilang Facebook page, sa Facebook page ng Council for the Welfare of Children, saka syempre dun sa kanilang radio frequency na 1278 kHz. At ayan po ay meron po tayong official hashtag, Attorney Ayan, yung hashtag MTR103. Yes po. So isang masigla at makabatang hapon sa inyong lahat po, ating mga ka-MTR, no? Welcome po sa ating episode 103 or 103, no? Ramdam na nga natin ang pagmamahal, no, dito sa studio natin dahil po, Kuya Jello, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. Makabatang hapon din po sa inyo, Ate Ayen, at sa lahat ng mga ka-MTR na nakatutok ngayon, whether on radio or on social media. We are celebrating love in the purest form today, so to speak. Sa mga nakaraang episode po natin ay marami tayong natutunan, pero ngayong araw po na to, mas malalim at mas makabuluhan pa ang ating tatalakayin. Yes po, tama po yan, Kuya Jello. Kaya kung medyo mabigat ang araw ninyo, no, ating mga ka-MTR, stay tuned dahil we are all about hope and of course new beginnings, no? Pero bago po yan, Kuya Jello, ano nga ba ang ating pag-uusapan ngayong hapon? Ayan, napakaganda. Alam mo, Ate Ayen, maraming mga bata ang nangangailangan ng hindi lang tirahan, Siyempre, more importantly, isang pamilyang nagmamahal, yung mag-aalaga talaga at magpoprotekta sa kanila. Sa episode po na ito, pag-uusapan natin ang adoption at yung kahalagahan ng pagbibigay ng ligtas at legal na tahanan para sa bawat bata. Tama po yan, Kuya Jello. Dahil ang adoption, mga ka-MTR, hindi lang po yan basta legal na proseso. It's an act of love. Hindi porke magkadugo, basta may pag-aaruga at proteksyon, yan ang tunay na pamilya para sa atin. Dito natin makikita kung gaano kahalaga na may permanente at of course loving family na gagabay sa paglaki ng isang bata. Ayan, tama, Ate Ayan. We want to focus on child-centered adoption. Ibig sabihin po, ang kapakanan ng bata at ang karapatan niya ay laging dapat nasa sentro ng bawat desisyon. Correct po. Pero bago pa nga po lumalim ang ating usapin tungkol sa adoption, balikan po muna natin ang highlights ng nakaraang episode. So, ito po ang ating episode 102 highlights, Kasama po si Kuya Elino at si Ate Rain na pag-usapan natin ang selebrasyon ng Autism Consciousness Week. Ayan, tama yan, Ate Ayan, Children with autism deserve respect. Sabi nga ni Kuya Elino nung nakaraang episode natin, ay talagang tinutukan natin yan, talagang in-emphasize natin. Iba ang kanilang pagtanaw man sa mundo, pero hindi sila naiiba sa atin, Alam mo, may nabasa ako minsan na Facebook page about children with autism, na sinabi doon, nag-post doon na children with autism are like angels on earth, So dapat natin silang alagaan, mas alagaan actually, at talagang mahalin, bigyan ng suporta at talagang respetuhin ang kanilang karapatan. Tama po yan. Napakaganda po nun, Children with autism, they're like angels on earth. So let us continue to be their safe spaces po, Sama-sama tayong gumawa
ng mga komunidad na talaga namang buo ang suporta sa mga persons with autism or persons with disabilities in general po. Ayan, nasa usapin na nga tayo ng suporta, ano. Siyempre napag-uusapan na rin naman. Ibabalik ko na yung usapan dito sa adoption na alam naman nating maraming excited at lahat ng makarinig ng impormasyon tungkol sa adoption talaga at mga kung ano yung mga tips at mga concerns about adoption ay talagang very interesting para sa mga nakikinig po natin. So, kumbaga po, no, hindi lamang suporta, kundi pamilya. Ganito po ang ating turing, no, sa ating topic for today. Kaya po sa mga mommies, daddies, or kahit sino pang mga ka-MTR natin na sumusubaybay ngayon, no, manatili po tayong nakatutok dahil sa aming pagbabalik, no, mas hihimayin pa natin kung paano ba talaga nagiging posible ang pagbuo ng isang pamilyang mag-aaruga, Kuya Jello. Samahan niyo po kami at huwag kayong aalis, tutok lang sa Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artist of the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word osaek? Spill! Osaek means online sexual abuse or exploitation of children at magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate! Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Exclusive. Magandang araw mga ka-Kids-clusive! Ako si Kuya Paul at ngayong araw pag-uusapan natin ang adoption. Isang mahalagang paksa tungkol sa pamilya,
pagmamahal at pag-aaruga. Kasabay din nito na ginugunita natin ang anibersaryo ng National Authority for Child Care o NACC na nangunguna naman sa pangangalaga at pagpuprotekta sa mga batang nangangailangan ng alternative care at kabilang na ang adoption. Wala muna tayong child participant sa episode na ito, ngunit temang may kinalaman pa rin sa bata ang ating pag-uusapan kasama ang isang social worker. Sama-sama tayong matuto tungkol sa usapin ng alternative child care at adoption. Halina tunghayan ang interview ito. Gandang araw mga ka-Kids-Clusive! Ngayon ay may special tayong guest at makakasama natin ang isang social worker from the National Authority for Child Care. Maaari po ba kayo magpakilala? Hi, hello po. My name is Jennifer Q. Pelabello, Social Welfare Officer 3 of NACC, General Alternative Child Care Office, National Capital Region or RACO NCR. Isa po akong adoption social worker kung saan kami po yung nag-handle ng mga petitions for administrative adoption. Ito po yung bagong batas na meron tayo ngayon, yung RA 11642. So ngayon po, kung dati judicial po ang proseso ng pag-aampon, ngayon po sa bagong batas natin ay administrative na po ito. So mas madali, mas mabilis at less costly na po ang pag-aampon dito sa Pilipinas. Ayan, thank you po Ate Jen. Alam naman po natin Ate Jen na karamihan sa mga Pilipino ay hindi pa ganun kaalam sa usapin ng adoption. Dahil ang adoption usually nung bata pa tayo ay nakikinig lang natin to sa mga movies kung saan most probably mga western movies lang natin naririnig yung adoption. Kaya po minarapat din namin na pumunta dito sa inyong office para itanong yung mga mula sa mga bata na curious din about sa usapin ng adoption. So para sa ating tanong Ate Jen, kung merong nakikinig na bata ngayon sa atin, paano natin sa kanila ipapaliwanag kung ano ang adoption? Ang adoption, usually po kasi meron kami mga adoption theme activities na sinasagawa. Nagpupunta kami sa mga orphanages and nagkakaroon kami ng public information tungkol sa adoption. So sa isang bata po, usually po, iba't iba kasing setting kung paano po magpaliwanag isang social worker, nakadepende po kung ano yung setting na meron ng isang bata. Halimbawa po, kung ang bata po ay nasa isang bahay ampunan, nagtatanong siya kung ano ang adoption, nagkakaroon po kami ng adoption theme activities. Kumbaga, merong movies, pinapaliwanag po namin na through movies, doon kami nag-start. Kumbaga, di ba meron tayo mga cartoons na about adoption kay Tarzan. Ayan, popular po yan lalo na po sa mga activities. And then it's a series of explanation, series of counseling, discussion sa mga bata na ipapaliwanag namin ano ang adoption. Siguro po itong adoption ay isang permanente at pagbibigay ng legal na family, permanent family sa isang bata, lalo na sa isang batang inabandona, sinorender, ayan yung mga neglected na bata. Ito ay pagbibigay ng bagong pag-asa sa mga bata na porket adoption, kasi nagkakaroon tayo ng stereotypes na ay ampun ka, ibig sabihin parang mali na. Ngayon po, binabago namin yung meaning ng ampun para sa isang batang na makakarinig sila ng salitang ampun. Ang ibig sabihin ay nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng bagong buhay. Kasi yun po yung pinakang magandang meaning ng ampon. Na ito ay isang magandang salita na ang ibig sabihin bagong pag-asa, bagong buhay, bagong pagmamahal. So yun po yung binibigay naming explanation sa mga bata. Hindi porket nasa bahay ampunan ka na, diyan ka na lang, hindi po. Ang adoption po ay pagbibigay pag-asa, pagbibigay ng permanentang pamilya. Pero kung ang setting naman po ay ang bata, nasa kanya ng adoptive parents, baby pa lang siya, nandun na siya, na legally adopted na siya. And then we have adoption team activities din. May aron kaming adoption telling kung saan mas ine-encourage namin na ang PAPs or yung prospective adoptive parents ang magsabi dun sa mga bata. Kasi mandatory na po ang pagsasabi ng real identity ng bata at the age of 13. So dapat alam na ng bata yung real identity niya kasi po dapat ang pagsasabi ng kanyang tunay na pagkatao ay magmumula sa kanyang adoptive parents. So kami po, tinutulungan po namin ang
mga prospective adoptive parents na ipaliwanag at i-assist sila kung paano nila sasabihin sa kanilang mga children, adoptive children, yung kanilang real identity. So, ganun po yung setting ng pagpapaliwanag ng mga social workers tungkol sa mga adoption. Kasi mahalaga po ang adoption telling sa proseso ng pag-aampon. Ayun, napakaganda ng sagot niyo, Ate Jen. Isa sa mga tumatak sa akin ay yung iba-ibang intervention yung ginagawa para sa social awareness. Dahil alam naman po natin yung mga bata ay hindi naman talaga sila mapipirme lang sa upuan pag i-explain natin sa kanila. So, mas maganda nga talaga na gumagawa tayo ng iba't ibang activities in a way na mas maintindihan nila at mas interactive, mas makakapagtanong sila at at the same time, mas nagsaspark sa kanila ng lesson yung mga natututunan through movies, yung mga ginagawa niyong storytelling. And isa din sa napakaganda niyong na-mention ay yung ang adoption ay hindi lang usapin ng legal, kundi meron din itong kaakibat na moral and ethical na usapin pagdating sa adoption. Bali, sa ating pangalawang tanong naman, paano naman natin i-explain sa bata na merong mga ibang bata na kailangan i-adopt? Team din po, kasi merong mga bata na halimbawa sa isang orphanage, sa isang child caring agency, may mga batang temporary shelter lang, tapos may mga batang for adoption. So, doon po, nagtataka siguro din yung mga bata, bakit yung batang ito for adoption, magkakaroon na siya ng bagong mama, papa. Ang ginagawa po namin is, ini-involve namin sila. So, involve po yung mga bata sa, kumbaga, entrustment. Kasi may ganun po kami, bawat child caring agencies po, meron po silang entrustment ceremony. So, doon po, lahat po ng bata doon is involved, nalalaman po nila na itong si bata, halimbawa itong si bata A, ayan, i-entrust na siya kasi na-match na siya doon sa kanyang prospective adoptive parents. So, yung iba't iba pong may child caring agency natin, meron silang iba't ibang programa. So, may entrustment silang ginagawa. So, from that po, na-explain po sa mga bata na ito ay isang proseso ng adoption, na itong batang ito is meron na siyang mama at papa, meron na siyang bagong pamilya, kung saan permanente at legal na. So, we involve the children in our activities, in our entrustment. Kung for adoption ka, alam mo yung proseso. Hindi po, kasi participative dapat po ang approach namin mga social workers na dapat involve yung mga bata, lalo na yung mga batang for adoption, tsaka yung mga batang hindi for adoption para alam din po nila yung proseso. So, ang approach na ginagamit po namin talaga is participative, involvement, and awareness po sa mga bata. So, we inform them, we explain them, we have a series of activities, and ayun nga po, kasama sila sa mga entrustment activities na meron ang bawat child caring agencies. Ayun, napakaganda din talaga na bumisita kami dito at for sure, hindi pa talaga to alam ng karamihan, lalo na ng mga batang nanonood ngayon. And napakaganda na sa process nila ay hindi sila parang alienated na kung ano yung ginagawa sa adoption ay nandun sila within the process. So, kasama sila along the way. So, maganda nga na parang hindi lang talaga ipinapamigay ang bata sa ating mga new parents. Tsaka po talagang may proseso kasi ang alam kasi ng karamihan, lalo na yung sa mga sa public, akala nila, itong batang to, ampunin mo na, walang nag-aalaga, lalo na yung mga nasa street. So, hindi po ganoon. May proseso po tayo, para bata pa lang siya, alam nila na hindi basta-basta may magsasabi sa'yo na ampunin kita. Hindi po pwede yon, yung kaya naman may nakita sila na binigay yung baby, lalo na yung online baby selling, bawal po yun. Para alam din po ng bata pa lang sila, alam na nila na may proseso, na legal dapat ang prosesong pagdadaanan sa pag-aampon. Ayun, napakaganda. At dapat din malaman ng mga bata na itong proseso na ito ay pag-i-ensure na sila ay mapupunta sa tamang tao at sa mga tao na kaya na i-provide yung mga hindi sa kanila na provide. Opo, meron po kasi tayong matching committee. So, ang tawag po namin sa kanila is Child Placement Committee, kung saan sila po yung mga child expert na nagmamatch ng mga prospective adoptive parents sa mga bata. So, ang dito po sa matching conference namin, matching committee, needs po ng bata ang tinitingnan. So, kung sinong parents ang makakamit sa needs ng bata, yun po yung minamatch ng ating mga
child experts. Ito, dahil ang pangangailangan naman ng bata ay hindi pare-pareho. To some level, meron pare-parehong pangangailangan like the 4 basic rights, yung survival, yung education. Lahat naman yun ay general sa lahat ng bata. Pero hindi talaga uniform ang pangangailangan ng mga bata. Kasi every child is unique. Ayan, dako naman tayo sa ating pangatlong tanong. How would you explain naman to a child what makes a family a family? For a child po, what makes a family is everything. Ayan. So, as long as you feel at home, where you belong, that's a family that you can call home. Iba't iba po kasi yung setting ng family natin eh. So, kung ang bata, nafe-feel niya na secured siya, kung nafe-feel niya na safe siya at love siya, that's what a family is. Ang family po, meron po tayong family na single petitioner, meron po tayong mga single mother, single father na nag-a-adapt, it is still called a family. Meron din po tayong mga LGBT couple na nag-a-adapt, it is still a family po. So, para po sa mga bata, a family is where you feel loved, secured, and safe po. Totoo naman talaga yun na ang pamilya, ang usapin ng family, ang context ng family ay very complex din. And siguro din ang family ay matatawag nating family depending on the person. Parang if a child can call them a family, then it is a family for them. So, kung ano sa tingin nyo, kung na-feel nyo yung family, yung belongingness within that group, I think that is also considered a family. And itong next question po natin, hindi natin na bigay sa inyo. Pero just in case lang may gusto po kayong sabihin sa ating mga duty bearers and rights holders, pwede nyo pong sabihin sa mga ano po natin is to continue to advocate about the administrative adoption. So we have a series of orientations to different stakeholders. So we want po na ma-promote ang administrative adoption and to all na may mga gustong malegalize yung adoption. The NACC and the RACHO is very welcome to answer all your queries. And syempre po, lalo-lalo na po na meron po tayong isa pang batas, yung RA 11222. Ito naman po is sa may mga simulated birth rectification, simulated birth certificates that meron pong amnesty and rectification ng birth records. So, it is also, we advocate din po yung batas na yon. And then, lagi lang din po nating tatandaan na every child matters. Ayan, thank you po ulit Ate Jen. And gusto ko lang din po batiin ang National Authority for Childcare ng happy 4th anniversary po. And also, gusto din namin magpasalamat sa Office of the Executive Director, especially kay Yusek Janela, for allowing us to make this video possible. Back to studio. Maraming salamat po sa pagbabahagi at patuloy na pagtulong sa mga batang nangangailangan ng pamilya at proteksyon. Mga ka-Kidsklusive, tandaan natin, ang pamilya ay nabubuo sa iba't ibang paraan. At ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal, pag-aaruga at pag-uunawa. At sa paggunita ng anibersaryo ng NACC, pinapaalalahanan tayo na ang bawat bata ay may karapatang mabilang sa isang ligtas at mapagmahal na pamilya. Hanggang dito na lamang po at tunghayan ulit kami next week sa Makabata Teleradyo. At dito nagtatapos ang Kidsklusive! Paalam! At ingat palagi! Kidsklusive! Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. So thank you po Kidsklusive, Alam naman po talaga natin, Kuya Jello, mahirap ang proseso ng adoption, hindi lang para sa mga adults, sa mga parents na katulad natin, Pero para din po sa mga bata, sobrang hirap din yan. Siyempre yung adjustment, may proseso, ito po ay isang responsibilidad, hindi po ito parang kumuha ka lang ng isang bagay at pwede mong ibalik kahit kailan mo gusto, So, it's also very important to make our children understand ano ba yung purpose at ano po ba yung value ng adoption. Tama Ate Ayen, alam mo, ngayon napakaganda na nga ng adoption natin kasi administrative na, kasi
Ngayon, syempre, buwan na lang ideally ang inaabot ng admin adoption kasi nung unang panahon, nung ako'y nag-handle pa ng judicial adoption, ay talagang siguro more than 5 years yung pendency o yung pagkakabinbin ng kaso namin at maraming maraming kaibahan kasi naalala ko noon ang mga piskal, ang judge, ang social worker, parang defensive sila lahat parang adversarial o merong labanan na nangyayari. At nahihirapan talaga yung mga gustong mag-adapt at naalala ko pa noon kaya tumagal din yung kaso namin kasi yung social worker na unang sumuri dun sa petition, kumausap sa mga bata at saka dun sa mga prospective adoptive parents ay nag-resign. Nawala yung report niya. So yan, ulitan na naman po kami. Sa awa naman ng Diyos, natapos namin yan. Pero yun nga, katulad ng pag-uusapan natin today, mas napakaganda na nitong tinatawag na administrative adoption. Tama po, mas pinabilis. Mas pinabilis. Yun po. Habang nasa break po tayo kanina, medyo napaisip po talaga ako, Kuya Jello. Ano nga ba ang first word, ano ba yung unang bagay na pumapasok sa isip mo, Kuya Jello, kapag sinabing home? Ayan, ito talaga, pag sinabing home, pag pumikit ako, ang una kong naiisip is love. Ayan, love talaga. Siguro pangalawa, support. So talagang dapat ang home ay may love o support or both dapat. Yan ang pinakamaganda. Yes, tama po yun. Sa akin naman po, pag sinabing home, ang una ko talagang naiisip, happy place. Ayan. Kumbaga, kung saan dapat ligtas ang isang tao, minamahal ka, pinapakinggan. Para po siyang malambot na kumot. Ayan. Diba? Very warm, very cozy, comforting. Cozy. Opo. Pero alam mo, Ate Ayen, mahalagang maalala na ang adoption ay hindi lang paglilipat ng pangalan ng bata sa papel. It's the act of creating a supportive environment. Integrated din dito yung respeto at pag-aaruga sa loob ng isang tahanan o isang pamilya. Sa pag pinag-uusapan natin adoption, binibigyan natin ang bata ng pagkakataong makaranas na hindi sila nag-iisa sa laban sa buhay. Kumbaga yung administrative adoption, ng pagtingin ko dyan is like giving children or a child a second chance of a loving family. Yan. Tama po yan, Pero bago po ako dyan mag-commento further, kayo ba, mga ka-MTR, ano po yung unang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig nyo yung salitang home or nakita ninyo yung salitang home? Please comment down below using our hashtag MTR103. So, tama po yung sinabi ninyo, Kuya Jello, kaya naman sa ating mga ka-MTR na planong mag-adopt o may inaalaga ang mga bata. Kasi po, this topic really is very close to my heart, Kuya Jello. Kung nyo pong alam ko po, medyo may idea po kayo, na ako po ay meron baby girl, Kuya Jello, na galing sa aking puso at hindi po siya acquired by natural birth. So, hatid ko po ang ilang mga makabatang reminders para sa isang loving family. Always listen with your heart po. Hindi lang palaging tenga ang ginagamit sa pakikinig. Dapat po nararamdaman ng mga bata na mahalaga ang kanyang sinasabi at ang kanyang nararamdaman. Always i-validate po natin ang kanilang mga feelings. Again po, consistency is key. Ang pagiging safe space, hindi lang po yan tuwing Pasko o tuwing birthday ng isang bata. Dapat po araw-araw nilang nararamdaman ng suporta nating mga magulang. Alam mo, Ate Ayan, kaya perfect na ikaw yung co-host ko dito kasi talagang may personal knowledge ka dito sa mga pinagsasasabi natin. Maliban sa matagal ka na rin dito sa Council for the Welfare of Children. So, sabi nga sabi mo nga kanina, napaka-importante ng mga tips. Let us all celebrate small wins. Sa adoption, bawat milestone, gaano kaliit, iba feeling hindi importante, yan po ay dapat pinagdiriwang para talagang lumakas ang self-esteem ng mga bata at maramdaman talaga nila yung suporta ng kanilang pamilya. Opo, at syempre po, kailangan din po, Kuya Jello, respetuhin natin ang pinagmulan ng mga bata at tulungan natin siyang buuin, kung ano man ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng pagmamahal. Ayan, tama Ate Ayan, itong mga tips na ito ay tips lamang na maari nating magamit sa ating mga tahanan because at the end of the day, bakit nga ba kailangan ng bata ng pamilya? Because children
thrive in a place where they are loved. At ang isang bata talagang lumalaking may suporta, pag sila'y lumaking may suporta at respeto sa bahay, ay talagang magiging matatag at law-abiding citizen to na talagang makakatulong sa ating bayan. Tama po yan, Kuya Jello. Ang pamilya, that will always be the foundation or yung backbone po ng bawat bata. Kaya mga ka-MTR, no, wag tayong mapagod magbigay ng pagmamahal dahil ito po ay isang regalo na maibibigay natin sa kanila at walang makakatumbas po rito. Ayan, tunay nga na bawat bata karapat-dapat sa isang pamilyang magmamahal at mag-aaruga sa kanila. Apo, talagang nakakataba po ng puso ang ating usapan ngayong hapon, Kuya Jello, no? Sana po ay marami kayong natutunan sa hapong ito, mga ka-MTR, at marami pa po kayong matututunan mamaya. Tama, dahil sa aming pagbabalik, ang tanong naman nating sasagutin ay, handa na ba akong maging magulang dito lang sa Makabata Teleradyo? Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Alam niyo po, Kuya Jello, habang pinag-uusapan po natin kanina yung mga tips, no, ramdam ko at syempre relate na relate ako dun sa bigat at saya ng responsibilidad ng pag-a-adapt, no. Kaya mga ka-MTR, hindi katulad po ng sinabi ko kanina, no, hindi po ito isang desisyon na pwedeng basta-bastang bawiin na lang natin, no. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Tama, Ate Ayen, mahalagang pag-usapan natin yung tinatawag na internal readiness. Kasi minsan, gusto lang nating mag-adapt dahil pakiramdam natin o pakiramdam ng iba na kaya natin or gusto natin na may mag-aalaga doon sa pagtanda, no, na hindi magagandang motibasyon siguro, no. Pero syempre, kaya nga sinasabi natin sa ating mga ka-MTR, mali po yan. Dapat po talaga focus tayo sa ano ang maibibigay natin doon sa bata, no? Hindi yung kung ano ang makukuha natin sa bata. Tama po yan, no? Sobrang agree po ako dyan, Kuya Jello, no? Ngayon po, paano naman po yung mga natatakot na baka hindi nila kayang mag-adopt, hindi nila maging kamuka, o hindi po, alam niyo po yun, hindi makahalubilo yung bata, no? Yung tinatawag po na biological versus heart connection, paano po natin kaya mariresolve yan, Kuya Jello? Ay, alam mo, napakagandang tanong yan, Ate Ayen. Kung ako ang tatanungin mo, talagang, kung ako yung mag-a-adapt, kukuha talaga ako ng mas pogi talaga sa akin, ano? Anyway, kidding aside, ang paghahanda sa sarili ay kasama dun sa pagtanggap na ang batang darating sa buhay natin, sa buhay ng mga mag-a-adapt ay isang individual na may sariling personalidad yan, ano? Talagang hindi mo siya
dapat ituring na isang proyekto o isang pag-aari o extension ng pagkatao mo na pwede mong i-mold o pwede mong idikta kung ano lang ang gusto mong mangyari. So may sariling karapatan yan. Sabi nga natin ay you have to prepare yourself to love the unknown. Handa ka bang mahalin ang isang batang hindi mo alam ang pinagmulan pero alam mong ikaw ang kanyang magiging kinabukasan? Opo, ang ganda po nun, no? At dagdag ko lang din po, Kuya Jello, at mga ka-MTR, no? Dapat ready din po tayo sa mga tough conversations. Ano po ba yan, no? Paano po kung magtanong si baby, sino po kaya ang birth mother ko? Or bakit po ako na-adopt? Hindi ba ako mahal nung dati kong magulang? So yung mga ganun po, no? Kung hindi pa po ninyo kayang sagutin yan, ng merong pagmamahal at of course yung wala tayong hesitations, wala tayong pag-aalinlangan, no? Baka kailangan pa ng kaunting paghahanda. Tama, sakto, no? Kasama ng pagiging handa sa kasama sa pagiging handa sa adoption, syempre yung pagtanggap sa katotohanan ng bata, ano? Ang pagiging truth-telling ng parents, very important 'yan. Hindi dapat nating ikahiya syempre ang adoption, no? Yung makaluma na maling paniniwala, talagang hindi na natin 'yan sinusuportahan at talagang iwinawaksin natin. Dahil dito kailangan nating matanggap na ang adoption ay isang marangal na paraan ng pagbuo ng pamilya. Sa atin din dapat unang maalis yung stigma, no? Kasi yung iba, pag alam mo na, kahit yung mga lumang pelikula, tatawaging ampun ka lang, tas yung isa naman aalis, lalayas, usually ganyan yan no? So ngayon hindi na po ganyan, ano? Yung adoption po talagang yan ay itinatakda sa batas at talagang itinuturing na normal, biological at talagang sariling anak nung mga nag-adapt yung kanilang mga in-adapt na bata. Tama po yan. Ako nga po palagi kong sinasabi sa sarili ko na kapag ako ay natanong ng anak ko, sasabihin ko, galing ka sa puso ko. Ayun ang tama. Napakagandang expression yan. Kaya nga po, importante yung sinabi natin kanina na continuous learning. Tuloy-tuloy lang po ang ating pag-alam tungkol sa paano ba tayo mas magiging handa at paano ba natin masusuportahan ang mga bata. At isa pa na napaka-importante din, Ate Ayan, yung financial and physical readiness. Hindi naman natin kailangan maging mayaman o milyonaryo o bilyonaryo, pero dapat siyempre handang magbigay ang mga prospective adoptive parents ng stable na buhay dun sa bata. Handa ba tayo, yung katawan natin mismo, sa puyatan, mahirap yan. Patakbo-takbo sa park, di ba? Ako, mahirapan siguro sa patakbo-takbo. Sa pag-aalaga ng may sakit ang mga bata, syempre lagi nagkakasakit din yan, very ang health nila, very sensitive. Kailangan nating itanong sa ating sarili kung handa ba tayo sa ganitong mga responsibilidad, lalong-lalo na kung medyo may edad na ng konti yung mag-a-adapt, Tama po yan kasi pabalik-balik po sila sa ospital pang mga bata pa po, no? Kaya para po sa mga ka-MTR na nagnanais mag-adopt, no? Narito po kami para tulungan kayo na mawala ang inyong mga kaba at magbigay linaw kung ito ba ay talagang para sa inyo at kung handa na ba kayo sa responsibilidad na kaakibat nito, no? Ang kaba ay sign na seryoso po tayo, no? Sineseryoso ninyo ang responsibilidad. Basta ang mahalaga, bukas po ang inyong isip, handang matuto at higit sa lahat po, no, umaapaw ang pagmamahal na handang ibigay natin sa mga bata. Ayan, napakaganda, no? Tunay nga na ang pagiging handa ay isang proseso, no? Hindi siya madalian, isang mahabang proseso talaga yan. Hindi mo kailangang maging perfect kasi wala naman talagang perfect, hindi mo kailangang maging napakagaling na magulang kaagad, pero kailangan mong maging handang maging magaling na magulang. Totoo po kasi iba-iba po ang facing ng pagiging isang magulang, no. So ayun po, no, ang gaganda ng mga puntong na pag-usapan natin ngayong araw, no. Sana ay nabigyan namin ng linaw ang inyong mga puso dahil alam niyo po gusto namin na bawat pamilya, no, bawat bata sa isang pamilya ay buo at matatag. Ayan, napakaganda. Sa aming pagbabalik, wag ho kayong aalis. Makabatang talakayan naman ang aming hatid para sa inyo, no? Opo, pero bago po yan, no, panoorin muna natin ang Children's News, no, mga balitang para sa mga bata. Kaya tutok lang po, magbabalik pa ang Makabata Teleradyo.
Isang 45 taong gulang na ina ang inaresto matapos subukang ibenta ang kanyang 1 taong gulang na anak sa halagang 8,000 piso. Nadakip ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o ACG ang ina sa isang entrapment operation noong nakaraang linggo matapos makita ang alok nito sa isang social media group. Ayon sa kapulisan, may 7 anak ang ina at isa na sa kanila ay naibenta na. Sinabi ng ina na dahil sa kahirapan ay hindi na niya kayang suportahan ang kanyang bunso. Ang 1 taong gulang na sanggol ay kasalukuyan nang nasa pangangalaga ng City Social Welfare Office ng lungsod ng Pasig. Ang iba pang mga anak nito ay inaalagaan na ng kanilang mga kamag-anak. Samantala, ang ina ay sumailalim sa inquest proceedings sa City Police Station at nakaharap sa mga kasong paglabag sa RA number 11862 o ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022, RA 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at Section 6 ng RA 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Paalala ng Council for the Welfare of Children o CWC, ang pagbili o pagbebenta ng bata online ay labag sa batas. Kung nais mag-ampon, tiyakin na ito ay dumaan sa legal na proseso sa pamamagitan ng tamang ahensya ng gobyerno tulad ng National Authority for Child Care. Tandaan, ang bata ay hindi biliin. Ito ay tao na may karapatan na dapat protektahan. Kung kayo po ay may napag-alaman na kaso ng child selling, agad itong i-report sa lokal na otoridad at maging sa CWC Makabata Helpline 1383. Para sa isang makabatang Pilipinas, ako po si Ate Sel at ito ang Seldrens News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the Flora clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Makabata Teleradyo. Basta bata, kami yung bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Nagpapatuloy pa rin ang ating makabatang talakayan dito sa ating programa. At syempre ngayon napakahalaga nitong timing ng interview natin at yung pag-guest nila sa ating programa kasi we are celebrating the 4th anniversary of the National Authority for Child Care or NACC. Ang NACC syempre ay sister agency natin, isa ring attached agency ng Department of Social Welfare and Development. Alam nyo po, napakahalagang pag-usapan natin ito kasi dapat talagang malaman ng lahat. Every child deserves a loving home. Kasama natin ngayon ay hindi bago sa usaping adoption at alternative childcare. Ang ating guest ay mula sa NACC para magbigay linaw sa mga prosesong ito. Opo. Happy 4th anniversary po, Naxi. Excited tayo ngayon dahil love is in the air pagdating sa usaping adoption, sa pag-a-adopt. Pero bago ang lahat,
kilalanin muna natin ng lubos ang ating guest na isang tunay na inspirasyon pagdating sa serbisyo publiko. Ang ating guest ay ang Director for Operations and Services ng National Authority for Child Care or NACC. Isa sa mga may mahalagang papel sa pagpapaunlad ng legal na adoption at alternatibong pangangalaga sa mga bata or alternative child care. Ayan. So mga ka-MTR, salubungin po natin ang ating bisita ngayong araw na ito, no, na si Director Imelda M. Ronda or Ate Imelda ng NACC or NACC. Ito ay idol ko pagdating sa adoption. Lagi ako dito nagte-text at nagtatanong. Ano. Director Imelda, bumati po muna kayo. Yes, maraming salamat Kuya Jello and Ate Ayen. Makabatan Yes, hapon po. Mapag-arugang hapon. Ayun, yun. Po sa inyong lahat. At sa ating po mga taga-subaybay sa Radyo Magazine, sa mga sumusubaybay sa ating Facebook page. Alam nyo mga doon sa mga nakikinig po natin, ano, ang adoption tsaka yung mga iba pang mandato ng NACC hindi lang ito basta pagkuha ng bata, kung hindi yun nga, no, katulad ng binanggit natin kanina, Attorney Ayen, ano, Ate Ayen, ito yung isang pagbuo ng pamilya. Kaya naman para sa ating guest, start na tayo agad at sa pinaka basic, ano ba yung unang dapat itanong natin? Director Imelda or Ate Imelda, ako na po ang unang magtatanong, ano nga ba talaga ang mandato or main mission ng NACC? Okay, thank you po Kuya Jello. So ang NACC po ay ahensya ng gobyerno na attached sa Department of Social Welfare and Development. So ang NACC ay kami po yung tinatawag na Central Authority. Ayan. Sa Pilipinas, sa usapin ng domestic administrative adoption, intercountry adoption, and other forms of alternative child care, kagaya po ng foster care, kinship care, family-like care, or residential care po. So, dahil po nabuo itong NACC, ang proseso po ng domestic adoption ay administrative na po. So, gusto sabihin po, ito ay pinasimple na at pinadali ang proseso ng adoption kasi gusto po talaga po natin na mabigyan talaga ng tinatawag natin na permanent and forever family yung ating mga kabataan na nangangailangan ito. Opo, napakaganda. Siguro follow-up question lang ako, Ate Ayen, ano. Maliban doon sa binanggit ni Ate Imelda, ano, yung Simulated Birth Rectification Act pala, tsaka yung Foundling Recognition and Protection Act, sa inyo din pala, Ate Imelda, no? Opo, tama po. Actually, hindi lang po yan, Kuya Jello. Marami pa. Sa under po ng bagong batas, ng Republic Act 11642, hindi lang po yung domestic adoption, kung hindi intercountry adoption, pati na po yung foster care, which is Republic Act number 10165. At yung Republic Act 11222, yun po yung sinasabi natin na Simulated Birth Rectification Act. Opo. At yung RA 11767 naman ay yung Founding Protection and Recognition Act. So parang napakarami po ng mga batas na ini-implement po ng NACC. Pero yun naman po talaga ang layunin po kung bakit nabuo yung NACC para ma-screen po lahat ng proseso para sa welfare and protection ng ating pong mga kabataan po. Apo, Ate Imelda, syempre ito, kunyari ang usapin natin ngayong araw na to is adoption, no? Hindi pa rin maiiwasan na may mga natatakot o nag-aalinlangan kasi maraming naririnig at alam ko heavily involved kayo dito doon sa tinatawag doon sa mga illegal adoption saka yung bilibata na talagang nilalabanan nyo, no? Nung nakaraan January 16 lang, may binalita ang isang news media outlet, ano? At marami pang balita actually na
nakausap ko na rin ng PNP tungkol dito, merong mga nasagip na, may nasagip na isang batang babae na binebenta ng kanyang ina, sariling ina to, no, sa halagang 8,000 pesos lamang, ano, sa Pasig City, di umano. So ito'y nakakabahala talaga, no. So ayan, pinapakita natin ano, oo. So ayun pa po sa pulisyano, bukod po sa nasagip na batang babae, ay tinangka pa nga ng ina na ibenta yung 6 pa po niyang anak. Dami. So, yes po, no, we want to be very clear, lalo na talagang mabigat ang ganitong mga kaso po, no, Director. Paano po ba tinitiyak ng NACC na ligtas at legal ang bawat adoption process dito sa Pilipinas? Opo, maraming salamat po. Actually, talaga po ay nakaka-worry po talagang yung mga balita po na ganyan. Na meron pong mga binebenta na mga bata through, eto po, parang tinatawag natin na online baby selling. Yan po yung mga nagkakaroon ng transaction through sa mga social media. Pero meron din po na kahit na offline po, meron din po mga nare-report. So actually po sa ngayon, as of January 22, meron pong 8 pa na Facebook page na minomonitor po namin kasi nakikita namin na merong parang illegal transaction sa online baby selling. And actually meron na pong 17 covert operation ang namomonitor po ng NACC through the Philippine National Police, WCPC. So, talaga pong layunin naman po talaga ng NACC na maprotektahan ang karapatan ng ating bupang mga bata na hindi po sila lagay sa sitwasyon na sila ay maabuso, maibibenta, or yung tinatawag po natin na child trafficking at illegal adoption. So, sa bawat po proseso ng adoption, mula pa lang sa pagdideklara ng isang bata bilang legally available for adoption. At ang ating pong assessment, especially po assessment ng ating mga prospective adoptive parents, ay masusi po ang ginagawa ng ating pong mga social worker para po matiyak na ang bata po na maaaring mag-ampun sa kanila ay napatunayan po through the assessment ng social worker na sila ay tumunod sa proseso, tama po yung mga requirements na binigay at dumaan po talaga sa tamang proseso. Because at the end of the day po, na kung ang batang ito ay malilegally adoption, ay wala pong magtatanong o walang katanungan kung mali or illegal yung adoption na ginawa sa kanya. Kasi dumaan po siya sa tamang proseso kung ano po yung nakalagay sa ating pong batas at sa ating mga implementing guidelines. Siguro bago mo kausapin si Ate Imelda doon sa proseso, no, na-curious lang ako kasi alam ko naman yung mga operations ng ating law enforcement agency na nakasama ang NACC. Nakita ko rin yung mga presyo ng bentahan ng bata, no? Pero Ate Imelda, na-notice ko dito sa bagong report na ito, 8,000, ano? Ito ba ang pinakamababa na na-experience nyo? Kasi dati may alam ako 90,000, 60,000, 40,000. Nagulat nga po ako sa sinabi ninyo. Oh, 8,000 na 8,000. Parang ito po yata yung pinakababa. Pero parang nakaka-worry na pag-usapan ang presyo ng isang bata. Diba? Child is so priceless. Priceless, ano? Yes, oo. So nakakalungkot talaga. Grabe nga po yun kanina po. Oo. Bilang napag-usapan na rin po natin yung mga safeguard mechanisms, no po, Ate Imelda, ano po ba yung mga sinasabi natin qualifications kanina po at mga proseso ng adoption na kailangan din pong malaman ng mga ka-MTR natin, no? Yung mga taga-subaybay po natin, Director, no? Meron po ba silang babayaran kung sakali po? Opo. So actually po, sa qualification ng isang applicant, masyadong
technical po pag-usapin ng mga ganito kasi po mga requirements, yung mga pag-uusapan po natin. Of course, para po ma-determine po natin na sila ay financially secure, they are healthy physically, psychologically, emotionally. Meron pong mga dokumento na nakakaakibat po sa pag-determine po ng kanilang capacity and capability as prospective adoptive parents. So, wala po actually binabayaran na application or processing fee sa NACC po pag sila po ay nagpasa o nag-file ng petition for domestic administrative adoption. So, actually po, ang babayaran lang po nila is yung pagkuha nila po ng mga dokumento, kagaya po ng birth certificate. Siyempre po, kukuha sila sa PSA. So, meron po silang babayaran sa PSA. So, magpapa-medical certification po sila. So, magbabayad po sila sa doktor. Kailangan nila magsumite ng psychological evaluation. So, magbabayad po sila sa psychologist. Kukuha po sila ng police or NBI clearance. So, doon po sa mga ahensyang ito, kung saan nila kukunin yung mga dokumento, doon po sila magbabayad. Pero pag-file po nila sa NACC, wala pong bayad No filing na fee, sinisingil. no? No filing fee, no application fee. Opo. Kaya lang meron kami, Kuya Jello, na sinasabi na may mga partners po kasi kami na mga tinatawag na child placing agency. Okay, ito po ay mga NGO na registered, licensed, and accredited by the DSWD para po magproseso ng domestic adoption. Tulungan po yung mga prospective adoptive parents para po sa kanilang assessment. Kasi kailangan po nila ng social worker. Ang serbisyo po ng social worker. So, ito pong mga partner namin na mga child placing agency. Of course, meron po silang sinisingil na fees for the services rendered naman po sa kanilang mga applicant. Opo. Siguro bago tayo tumalon doon sa ibang alternative childcare na maliban doon sa administrative adoption, siguro diretsuhin ko na Ate Imelda, ano ang tunay na kalagahan, yung nakikita nyo, ano yung importance ng legal na adoption para sa bata at paano nito maaring mabago yung buhay ng bata? Opo. Kapag legally adoption po yung prosesong ginawa, gustong sabihin po, yung bata ay magkakaroon ng karapatan at lahat ng benefits afforded para po sa isang legitimate na anak. Opo. So, ang adoption po, yung bata ay nagiging legitimate child siya ng parents, whether it's a single parent or couple yung nag-adapt po sa kanila. Pangalawa po, yung parental care. Meron pong mag-aalaga, magulang na mag-aalaga sa mga bata. Pangatlo po is yung parental authority, di ba pa sa mga prospective adoptive parents, dahil sila po ay parent na, legitimate parent of the child, ay meron po silang kailangan nilang proteksyonan. Meron silang authority to provide care for the child. And of course, yung pinaka-importante po is yung successional rights, di po ba? Especially po sa mga magulang na medyo may kaya at merong ipapamana sa kanilang mga anak, wala pong magku-question. Hindi maku-question yung bata. Bakit siya ay tagapagmana? Dahil po legally adopted siya, she's the legitimate heir of the parents. Oo. Ate Imelda, bago tumalon si Attorney Ayan do sa foster care, in relation do sa successional rights na binabanggit mo, kasi sa totoo lang, pag illegal ang adoption or simulated yung birth, may birth certificate pero pineki lang, pwedeng questionin ng mga kamag-anak na magkaka-interest kunyari sa ari-arian ng mga supposedly tumayong magulang. So kung gusto niyo ng security
sa NACC walang babayaran maliban doon sa binanggit ni Director Imelda, ni Ate Imelda, no, na talagang legal requirements yan, ano. So, if you want really protection for the child na minahal nyo naman talaga, no, talagang legal na adoption dapat yung pagdaanan, di ba, Ate Tama Ayen? po. Medyo na-curious lang po ako dun sa, kanina po, Director, nabanggit po natin, kailangan financially capable ang mag-a-adopt po, no? Yung mga prospective nating foster parents po, kumbaga. Meron po bang ceiling? May income po bang required para po ma-approve or mag-grant po ang kanilang adoption application? Yan po ang kagandahan dito sa batas. Wala pong Wala nilagay po. na ceiling kung magkano dapat po ang kinikita ng isang individual o mag-asawa para po sila ma-qualify as prospective adoptive parents. Ang pagiging magulang po hindi naman nasusukat kung ikaw ay di ba, merong milyon na pera. Holistic po. Tinitingnan ng social worker yung capacity ng individual or couple na makapag-provide po ng lahat ng pangangailangan ng bata. Opo, basic needs, may bahay po ba? Hindi naman kailangan mansyon. Di po ba? Basta po may bahay, kahit yan po ay sarili or nagre-renta, apartment, ganun po. Basta meron pong tahanan yung bata na masasabi. Mapoprovide po ba yung basic on food, yung ganon, clothing, mapapag-aral po ba nila yung bata hanggang college po, may kakayanan po ba sila na ganon. So hindi po natin tinitingnan yung kabuuan na income po nila. So Ate Ayan, ano, hindi lang pera yung tinitingnan, ano, siguro factor din siya. Wag naman yung, kunyari, 10 na yung anak, gusto mo ba mag-adopt or something. Tapos biglang magbe-baby selling or something. Pero yung katulad nung sinabi ni Ate Imelda, no, yung kabuuan, so financial, yung emotional support and care siguro na may extend mo, magiging safe ba sa iyo yung bata? Right, talagang may aasahang kinabukasan na talagang maganda pa rin na talaga. Holistic po yung pagiging Yes, ready. oo. Meron na po ba tayong mga instances na nare-reject yung application or petition for adoption, Director? Maari po bang silang mag-apply ulit kung reject yung kanilang petition? And ano po kaya yung mga usual na reasons bakit po nare-reject yung mga petition for adoption ng isang Actually aplikante? Pag hindi po kompleto yung mga requirements, mga dokumento pong sinasubmit, talaga pong hindi yan tatanggapin ng social worker kasi hindi po magiging holistic yung assessment ng social worker kung kulang po yung mga dokumento. At hindi lang po dokumento ang pinagbabasihan, kaya po kinakausap or ini-interview ng social worker, visit po ng social worker, respective adoptive parents, at hindi lang po sila. Kasi po ang usapin ng adoption, hindi lang yung mag-asawa o yung individuals ang makakasalamuha o magkakaroon ng parte sa buhay ng bata. So kailangan po kausapin din po yung mga extended family, ano po ba yung kanilang reaction doon po sa plano ng pag-a-adapt. Sila po ba ay tutol? Yung mga ganon. Or sinusuportahan nila. Kasi mahirap po yun na sa isang pamilya ay merong hindi sumasang-ayon kasi sila po ay magiging parte ng buhay ng bata. Baka yun pa po yung maging dahilan ng pagkakaroon ng problema later on kasi merong hindi tumatanggap sa adoption ng bata. Quick lang ako bago doon sa next question mo, Attorney Ayan. Ate Imelda, yun nga, yung ibig sabihin may social workers talaga na bumababa, kinakausap ang parents, tinitingnan yung magiging kalalagayan ng bata. Itong mga social workers na to, ito ba yung galing sa local government unit, sa LSWDOs natin? Opo. Mga local social welfare and development offices po. Pwede rin po yung social worker ng child placing agencies. At bumababa rin po ang aming po mga social workers sa regional alternative child care offices po ng NHCC sa bawat rehiyon po na meron kami opisina.
Oo, napakaganda yan. Ano? So from the social workers of the LSWDO sa LGU level, isasubmit nila yan doon sa RACOS natin, ano, per region. Doon yung sinusuri kung talagang kumpleto na ba yung mga papeles. Ano? Tapos pagkatapos niyan, pag nasuri na kumpleto, diyan lumalabas ba after examination yung CDCLAA na tinatawag, ano? Ano ba to? Certificate Declaring Child Legally Available for Adoption. Tama po ba? Oo. Opo. Oo. Yun naman po ay sa part po ng bata. Para sa po yung bata pa bata lang yun, masabi na legally eligible for adoption po sila. So meron po silang prosesong pagdadaan. Hindi po yung bawat bata na nakita natin sa kalsada o pwede na itong ipa-adopt. Hindi po pwede ganun. So may proseso pong pagdadaanan yung bata para ma-declare po siya as legally available for adoption. At doon naman po sa ating mga prospective adoptive parents or tinatawag po natin na PAPS, dadaan din po sila sa pagsusuri at assessment po ng social worker. At bago po sila ma-approve ng ating mga RACOS, ay dadaan po sila sa pagsusuri ng tinatawag po namin na Regional Child Placement Committee o yung mga RCPC. It's a multidisciplinary team. So meron po tayo dyan pediatrician, social worker, NGO representative, psychologist, tsaka lawyer. So, may layers of review bago po sila finally ma-approve ng ating pong mga RACOS at sila ay ma-include doon sa tinatawag po natin na roster of approved applicants. So, pag nandun na po sila sa roster, po pwede na po sila ma-match ng bata based po doon sa recommendation na ilang taon ba yung bata, na-recommend po sa kanila na kumbaga kaya nilang alagaan. Halimbawa po 2 years old, 3 years old, 5 years old, yung mga ganun po. So, ang aplikante po pwede naman po silang magsabi kung anong edad ng bata ang kaya po nilang alagaan. Ang hindi lang po sila pwedeng mamili kung babae or lalaki. So, dapat po handa sila na ma-match po sila ng babae or lalaki. Pero sa edad po pwede po nilang sabihin. Ayan, Yan po yung matching process na tinatawag, Director. Gaano po tumatagal yung proseso ng administrative adoption, Director? Dati po kasi sa judicial medyo sobrang tagal. Adult na. Opo. Timeline lang po para po sa ating mga ka-MTR. Actually, pag nandoon na po sila sa phase ng petition, yung pag-file na po talaga ng petition for adoption, meron po kasing phases ng adoption. Yung phase 1 po is yung pag-a-apply pa lang nila. Aplikante pa lang po sila. So sila ay susuriin, i-assess ng social worker hanggang sa ma-approve po sila at mailagay doon sa roster of approved applicants. So pag pangalawa po is the matching process. I-match na po sila. Doon naman po sa mga bata na na-declare na as legally available for adoption. So during after the matching po, ipopropose po sa kanila yung bata at pag tinanggap po nila yung proposal na yon ay magkakaroon na po ng paghahanda ng tinatawag naman natin na entrustment. Yun na po yung po pwede nang maibigay po yung bata sa kanila. So, hindi pa po doon natatapos, susubaybayan pa rin po sila ng social worker, doon naman po sa tinatawag natin na supervisory trial custody period. So, may 6 months po na i-visit sila ng social worker at magsasubmit po ang social worker ng report sa DACO at sa NACC. At pag nag-determine na po ni social worker na ready na po sila to file for the petition, that's the time po na mag-file na po sila ng kanilang petition for domestic administrative adoption. So, from that time po, ng filing ng petition with complete supporting documents, based po sa assessment ni social worker,
tatanggapin po yan ni RACO, lalagyan ng docket number, parang support po, merong reference number, parang ganun po. So, pag kumpleto po yung dokumento po, the whole process by 6 to 9 months po, maglalabas na decision ng NACC. Whether it's a order of adoption or order of denial. Pag may nakita po sa NACC na parang merong hindi nasunod na proseso, merong hindi na-submit na documents, opo. Pero hindi naman po outright yan na denial. Opo. Bibigyan po sila ng pagkakataon na magbigay ng additional information or clarification po. Ate Imelda, ito medyo controversial to, no? Kasi nabanggit mo yung PAPS kanina na sinusuri din sila. Sinusuri ang bata, sinusuri ang PAPS, minamatch sila, then mag-file ng petition, eventually ma-approve yan o ma-deny. Ito ay, maraming nagtatanong nito, no? Pwede bang mag-adopt? Una, kailangan ba kasal o pwedeng hindi kasal? Kung hindi naman kasal dahil wala namang same-sex marriage sa Pilipinas, yung mga couples na na same-sex, pwede rin ba silang mag-adopt dito sa proseso ng admin adoption? Opo, wala po tayong discrimination dahil sa kasarihan ng isang tao po. Kasi ang assessment naman po ay base sa kakayanan nila, hindi sa kasarian po ng tao. So, kapag po legally married, I mean, when I say married, it's a man and a woman po. Joint petition po. Kailangan po silang mag-asawa ang mag-file ng petition. Ngayon, kung partner po, nagsasama, hindi naman kasal, single application lang po. So, mamili po sila kung sino yung applicant sa kanila sa isa po. lang mapapangalan ba yung bata? Isa lang po isa mapapangalan. Lang sa petitioner. Opo, isang petitioner lang po. Ngayon, doon naman po sa ating mga member ng LGBTQ community, hindi ko po alam kung ano lang tawag sa kanila. Madami po yun. Opo. As single applicant pa rin po. Ayan, although meron po talaga tayo no discrimination. Opo, meron naman po talaga na kasal po dahil sa ibang bansa po pwede silang magpakasal. Kasi ano po pwede po yun, di ba? Sa ibang bansa, allowed yun. Pero hindi naman po yun nare-recognize dito sa Philippines. But it does not prevent them to apply for adoption as single applicant. Basta single applicant. Opo, pero Kuya Jello, kahit na po single applicant, isa lang yung petitioner, ina-assess din po yung partner. Pareho sila. Kasi magiging parte ng buhay ng bata yung partner po. Ayun, napakaganda. Opo. Maraming salamat po, Director, na naliwanagan po tayo sa proseso. No? Balikan ko lang po sana, Director, kanina yung usapan natin tungkol sa bilibata, no? Ano po kaya yung pwedeng haraping kaso ng mga nagbebenta ng bata, Director? Opo, base po sa ating actually sa child trafficking, di po ba panghabang buhay na pagkakakulong ang parusa, hindi po doon sa bumili, kung hindi sa nagbenta. Parehas po sila harap sa kaso ng child trafficking at illegal adoption. Oo. Ito siguro iano ko lang, kasi kanina na-interview naman ako ng umaga, yung online sexual abuse kasi din, karamihan doon sa prohibited acts doon, life imprisonment din. Dito sa trafficking law din natin, ganyan doon sa expanded Anti-Trafficking in Persons Act natin, na yung pagbebenta nga ng bata for illegal purposes, even yung illegal adoption, yan talaga life imprisonment din. So siguro, Ate Imelda, magtutulong talaga tayo na yan ipabatid sa ating mga samadlang people, so to speak, kasi dapat yan ay deterrent or pumipigil doon sa mga nag-iisip ng ng masama doon sa mga bata, talagang idaan sa legal na administrative adoption among others na alternative child care arrangement or setup under the NACC, di ba, Attorney Ayan, Ate Ayan? Opo, kaya patuloy po yung advokasya ng NACC po for the legal process of adoption
Opo. At nakikipagtulungan po tayo, hindi po sa DSWD. At maraming salamat sa tulong ng CWD para po sa lahat ng advocacy ng NACC po. Kundi kasama rin po natin yung ating DOJ IACAT, PNP WCPT, yung DICT po para po ma-take down itong mga Facebook pages ng mga illegal adoption or illegal transaction pagbebenta ng bata po. Siguro singit lang ako, ito very interesting to no. Yung admin adoption talagang maraming curious diyan Pero short of admin adoption o adoption, ang NACC ay kayo rin ang punong abala pag pinag-uusapan yung foster care at family care So ano ang, kumbaga in not so many words, Ate Imelda, ano ba tong foster care tsaka family-like care ba ang tawag doon sa family care? Yan na bang tawag natin ngayon? Opo. Actually, lahat naman po siya ay family-like. Family-like dapat, tama. Opo. Pero ang pinaka madali lang pong explanation, kapag sinabi po nating adoption, it's a permanent placement. Opo, nagkakaroon po ng permanent family yung bata, nagiging legitimate siya ng adoptive parents. Pero kapag sinabi po natin na foster care, sila naman po ay pansamantala lang. Yung mga licensed foster parents, pansamantalagang aalagaan itong mga bata habang inaayos po natin yung permanency plan ng bata na tinatawag natin. It's either po na-assess natin na for reunification yung bata sa kanilang biological parents or po pwede pong kinship care. Yan, may relatives care, ba? Ayun yung kinship Na care po pala. pwedeng mag-alaga. Opo, Maganda kinship yan. care din po ang tawag po namin doon. Opo. So, parang temporary lang po yun habang pong inaayos natin na talagang kung yung bata ay for permanent placement through adoption, whether it's domestic or inter-country adoption. Attorney Ayan, may tanong ka ba sa foster care o kinship care? Tatalon po ako dun sa foreign individuals naman po na nais mag-adopt ng bata dito po sa Pilipinas. Pwede po ba yon? Paano po? Opo. Meron po tayong programa, yung inter-country adoption. So, eto po yung mga bata, Filipino children, na hindi na po natin nahanapan ng pamilya, adoptive parents dito po sa Pilipinas. So, na-exhaust na po natin lahat ng possibility for permanent placement of the child dito po sa ating sariling bansa. So, meron po tayong mga tinatawag na central authorities at foreign adoption agencies po sa abroad, nakapartner ng NACC para naman po magproseso ng inter-country adoption ng bata. So, the same po, ina-assess din po ng NACC yung application ng mga foreign adoptive parents na ini-endorse po ng ating mga central authority at foreign adoption agency. So, kumbaga, yung inter-country, pinaka-last resort na yan. Kasi gusto po talaga natin yung Pilipinong bata, ang sana maaaring mag-alaga ay Filipino family din po. Pero hindi po tayo naging matagumpay sa paghahanap ng permanenteng pamilya sa kanila. Kaya po, itatry natin na sila ay mahanapan ng permanent family through inter-country adoption. Opo, siguro i-add ko na rin dyan sa international inter-country adoption Ate Imelda, anong mga bansa lang yung pwedeng makapag-adapt ng batang Pilipino I think kailangan may ugnayan sila sa inyo, di ba? Opo. Karamihan po sa mga bansa na may partnership po ang NACC ay yung kapwa po namin Central Authority. Kasi po tayo yung Pilipinas po, we are a state party. Doon po sa tinatawag natin na 1993 Hague Convention on Inter-Country Adoption. So gustong sabihin po, ang mga kausap natin na mga bansa ay kapwa po natin convention party
dun po sa 1993 convention. Ito po ay para maproteksyonan po natin yung bata. It's also a safeguarding and protection ng mga bata kasi meron po tayong sinusunod na convention sa kapwa po natin na country na member po ng Hague Convention. So, we have to ensure po na hindi lang po na ipapadala natin yung bata sa ibang bansa. Yan po ay sinusubaybayan din po ng NACC. Kaya po meron tayong ugnayan dito po sa mga central authority at sa ating mga foreign adoption agency. Hindi po lahat ng foreign adoption agency ay pwedeng makipag-work sa NACC. Kailangan po accredited din siya ng NACC po. Paano naman po natin namomonitor po yung mga bata na nasa foreign countries na director? Opo. Sabi ko nga po, mayroon tayong mga partner na foreign adoption agencies at central authorities. At sila po ay required na mag-submit po ng supervision report o yung tinatawag po namin na post-placement report. At ito, about yung paano namomonitor, ano? At Imelda, kunyari nasa abroad, na-adapt dahil may ugnayan naman yung bansang yon sa NACC, ano? Paano kunyari merong naging problema dun sa adoption, like yung bata inaabuso dun, or yung bata naman ang nakakommit ng offense kunyari dun sa pamilya na nag-adopt. May mga ganyang na-encounter na ba kayo? Meron naman po na ano yan, mangilan-ngilan. It's a, ano naman po, kumbaga, less than 1%, mga ganun nangyari. Kasi hindi naman po natin, kahit na anong kaganda yung sistema po natin, meron talagang, in a way, parang hindi natin na-anticipate na mangyayari yung ganung situation. Kahit na prepare natin yung bata, prepare natin yung adoptive parents, but there are circumstances na lumalabas na nandoon na yung bata sa Pilipinas at nagkaroon ng breakdown doon sa placement po. Of course po, unang iniisip namin yung kapakanan po ng bata. Kumusta yung bata doon? Siya ba ay safe pa doon sa adoptive parents na nag-aalaga sa kanya? Meron po tayong jurisdiction over that child kapag hindi pa po finalize yung kanyang adoption sa ibang bansa po. Kasi po yung bata ay Filipino citizen. Tama. So tayo ay merong responsibilidad sa bata na pangalagaan siya bilang isang Filipino citizen. Ang mahirap lang po doon is kung na-adapt na at siya po ay naging citizen na ng ibang bansa. Kasi po, ang meron ng jurisdiction sa kanila is yung adoptive country na po nila. Kasi parang citizen na po sila, country na yun. Napakaganda, Attorney Ayen, ano? Bago yung question mo. Kasi dito sa intercountry adoption, nagkakaroon ng order dun sa bansa ng adoptive parents, ano. So yan ay pag naging final yung citizenship na babago. Yes, so nandun na sa jurisdiction ng bansang yon at yung relief niya at ang pwedeng tumulong sa kanya ay yung mga naandun na. Oo. Pero hanggang hindi naging final, may pakialam nga naman ang NACC at talagang yan ay binabantayan at ipagtatanggol. Opo, Filipino child po yan. At siya po ay hanggat hindi po siya na-adapt, ay nasa guardianship po siya ng DSWD. Kaya po, ang pumipirma po ng tinatawag namin na Certificate of Authority of Consent to Adopt ay kung sino po yung secretary ng DSWD. Ayan. So sila po parang magre-relinquish ng authority over the child para po siya ay ma-adapt na sa ibang bansa. Sige po. Director, maraming salamat po, no? Para po sa mga ka-MTR natin, ngayon yung mga taga-subaybay po natin, no? Na gusto pong mag-adopt, matagal nang pinag-iisipan, pero marami silang pangamba or takot na baka hindi sila maging sapat na magulang
Ano po kaya yung pwede nating ibigay na message sa kanila para sa mga pamilyang gustong mag-adopt or gustong maging foster parents? Opo. Actually, kanina po, nakikinig ako sa discussion niyo po ni Kuya Jello. Kanina, nung sinasabi niyo po yung kahandaan. Opo. Di ba? Kahandaan ng individual o mag-asawa na mag-adapt or mag-foster ng bata. So, meron po tayong mga orientation na ginagawa. Kung meron po silang mga tanong regarding sa requirements, regarding sa proseso, pwede po silang mag-attend ng pre-adoption and foster care forum na ginagawa po ng aming mga RACOS sa bawat region po. So yun po yung pinakauna nila gagawin. Mag-attend po muna sila doon para lahat ng tanong nila ay may itanong na nila sa social worker para po kumbaga inform yung magiging decision nila na ito ba talaga yung buhay na tatahakin namin, maging foster parents, maging adoptive parents. Napakaganda, no? Anyway, no, siguro mukhang kulang ang oras natin, dapat may part 2 siguro. Ang dami ko pang gusto sana itanong dun sa mga ibang alternative childcare. Pero ito siguro, Ate Imelda, 4th anniversary ng NACC, kayo ang pinakabata na attached and supervised agency ng DSWD. Ano po ba yung mga ano yung mga events na gagawin natin, at siguro ito na rin yung opportunity para imbitahan po natin yung ating mga tagapakinig. Opo. So, actually po, ang anniversary po ng NACC is January 6. Kasi January 6, 2022 po. Oo nga pala. Yung napirmahan po. Oo. Yung Republic Act 11642. So, magkakaroon po ng simpleng programa ang NACC para po mai-celebrate po namin yung aming 4th year anniversary. So, para sa isang bata po nasa toddler stage. So, medyo malikot. Pero maraming ginagawa. Active. Diba, Kuya Jello? Active na Very active active. ang NACC. Kasi sinasa toddler stage kami. Anyway, may invitation yata ako dyan. Meron pala kayong event next week yata yun. Meron man parating? Next week po. So, anyway. So, yun naman po ay paraan din ng NACC para po magtipon-tipon kami sa central office at ang aming pong mga regional alternative childcare office. At ito rin po yung pagkakataon na mabigyan namin ng awards yung aming pong mga katrabaho, mga staff po that exemplify service, good service to the children and the families that we serve po. Ayan, napakaganda. Oo. Napaka-fruitful po ng ating discussion, no, with Director Ronda, no? At sigurado po kaming maraming natutunan ng ating mga ka-MTR, ang ating mga taga-subaybay, no, at taga-pakinig. Maraming salamat po, Director Imelda R. Ronda, Director 3 for Operations and Services ng National Authority for Child Care. Maraming salamat po sa inyong oras. See you soon. Maraming Ate salamat Imelda. din po. See you. Thank Regards you kay po. Yusek Janela Estrada, of Opo. course, ang ating boss dyan. Regards po sa mga kawani ng NACC. Salamat po. Thank you po. Ayan, of course, tuloy-tuloy lang. Napakaganda. Bitin pa ako actually. Tuloy-tuloy ang ating kumustahan at usapan para sa mga bata. Sa aming pagbabalik, mapag-uusapan naman natin ang tunay na kwento, no, mula sa Makabatang Bayan. So, antayin po natin yan. Manatiling nakatutok at magbabalik po kami sa Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight
PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Come stop your crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For so small, seem so strong. Arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. From this day on, now and forevermore. You'll be in my heart. No matter what they say, you'll be here.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Ayan, ngayon bitin tayo dun sa ating time. Anyway, pwede pa pong pag-usapan natin yung sa NACC, lalo-lalo na yung online baby selling. Siguro by that time, si Yusek Janela Estrada, siyang siguro magpapaliwanag. At minsan kasi kasama pa siya dyan sa mga operations. Ngayon, dumako naman po tayo dito sa isang portion natin na equally important, yung makabatang bayan, kung saan yung mga tunay na kwento at isyong pambata ay talaga ikinikwento natin sa ating mga tagapakinig. Paalala lang po, ang segment po na ito ay talagang naglalaman ng mga sensitibong usapin at may pangsang may karahasan at iba pa, at hinihingi po namin ang inyong pangunawa. So trigger warning po sa lahat. Opo, ang ulat nga na ito ay nagmula sa isang concerned citizen, tungkol sa isang Facebook group na di umano ay nasasangkot sa illegal na pagproseso ng adoption at human trafficking. Naku, Ate Ayen, talagang nakakagigil yan. Ayon din dun sa informant natin, naglalaman ang group na ito ng mga post ng mga kababaihan. Naku, Diyos ko. Naghahanap ng mga mag-aampon sa mga batang kanilang isisilang pa lamang. So, hindi pa talaga na ipapanganak. Ang alam ko nga po dyan, parang naka-home sila sa isang lugar po. Oo, habang inaantay. Correct po, no? Nang matanggap po ng Makabata Helpline 1383 ang ulat na ito, agad nakipag-ugnayan ng ating helpline officer sa informant upang makalikom ng karagdagang impormasyon. At agad din po nating isinulat ito. Opo. Sinulat nila ito sa ating ahensya. At of course, nagpadala naman tayo ng referral letter sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group or ACG upang makapagsagawa ng investigasyon at nararapat na aksyon. Opo, at ayon nga po sa feedback mula sa Women and Children Cybercrime Unit po ng PNP-ACG, nagsasagawa na sila ng online engagement at intensive monitoring para sa posibleng operasyon. Okay, syempre patuloy pong tinututukan ng ating tanggapan at syempre ng Philippine National Police ACG ang nasabing Facebook group upang mawakasan ang ganitong mga illegal na gawain. So itigil nyo na po yan dahil hindi po kayo makakalusot sa ating Philippine National Police. Correct po. Nakakagigil po talaga ang ganyang mga balita, At ang Makabata Helpline 1383 po ay patuloy na nagsusulong ng mga advokasya upang maprotektahan ng bawat bata at ang kanilang mga pamilya, Kabilang po dito ang mga kampanyang pangkamalayan tungkol sa karapatan ng bata para sama-sama po nating mapalakas ang laban kontra anumang uri ng pang-aabuso at pagpapabaya, Huwag maging mapamatsyag po tayong lahat. Huwag po tayong matakot magsumbong. Ang karahasan laban sa bata at kabataan sa anumampong uri or anyo ay hindi katanggap-tanggap at ito ay labag sa batas. Ayan, so kung kayo po ay may nais iulat o ikonsulta o makipag-unayan lang po ng napakabilis, 24/7 po kami. Correct, dito sa Makabata Helpline 1383. Ito po ang aming mga contact numbers, naka-flash po sa ating screen. Tumawag po kayo. Syempre, ang aming landline po is 1383. Meron din po tayong Smart and Globe cellphones. Meron din tayong Makabata 1383 Facebook and Instagram pages na andyan din po yung mga contact details. Siyempre, nasa website din yan ng Council for the Welfare of Children. At yung eGov Super App ng DICT, piliin lang po ang child abuse icon. So yan ay para makarating kayo sa Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children. Again po, sama-sama po nating protektahan ang bawat bata at itaguyod ang isang ligtas, maayos at makabatang mundo para sa lahat dahil ang bawat bata po ay mahalaga. Ayan, oo. Tuloy-tuloy po ang ating kamustahan at usapan para sa mga bata. Sa aming pagbabalik, kilalanin naman natin ang mga taong patuloy na sumusuporta. Magbabalik po ang Makabata Teleradyo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo
Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Marina, alam mo ba yung salitang Riz? That means charm. 8? Impressive. Delulu? Delusional. Sheesh! Basic naman yan, Ate Maxi. How about sus? That means weird or suspicious. You know, sis, ang daming bagong words and knowledge na nagpa-pop up every now and then, no? Kaya it's very important to always stay on top of what's new, what's trending, what's in the know. Tama ka dyan, ate. Do you know about the word osaek? Spill! Osaek means online sexual abuse or exploitation of children. At magandang may alam tayo tungkol sa usaping ito. Dahil binibigyan tayo nito ng guidelines at mga dapat tandaan para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili mula sa kapahamakan at mga mapagsamantala na ginagamit ang internet at teknolohiya. That's lit, ate! Kaya Marina, lagi mong tandaan, you've got a friend and kakampi in me. Mas slay kapag safe ang lipunan mula sa mga mapang-abuso. Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami ring pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, diskriminasyon, child labor o pagtatrabaho ng delikado at bawal sa bata sa ating komunidad, paaralan at maging sa tahanan. Mahalagang malaman at maintindihan natin ang ating mga karapatan bilang mga bata. Bawat bata ay may karapatan na hindi dapat nilalabag at binabaliwala. Mahalagang malaman natin ang mga dapat gawin kapag nilabag ang ating mga karapatan. I-report o isumbong ang mga paglabag sa pamamagitan ng pagtawag sa Makabata Helpline 1383. O di kaya sa mga sumusunod. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, V, X at Z.
They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Interesting na usapan. Hindi heavy. Tugtugang chill. Suave. Learning from home na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine. 1278 AM. Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala. Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Alam mo, Ate Ayen, ang ganda nung episode natin ngayon, pero siguro ang nag-strike sa akin dito, yung 8,000 na binebentang bata, So, alam nyo po, kung kayo ay nakaka-witness ng mga ganitong mga insidente or kahit naghihinala pa lang, itawag nyo po sa Makabata Helpline 1383. Of course, naandyan din ang PNP natin, Women and Children Protection Center or Anti-Cybercrime Group. At pwede rin po kayong mag-message sa Facebook page ng NACC para po talaga matulungan natin yung mga batang ganyan. Opo, nakakatakot. Grabe po yung 8,000 pesos na value ng isang bata. Ako naman po, relate po ako sa topic ng adoption at napakasaya po ng aking puso dahil meron pong national government agency na tumutulong at sumusuporta katulad po ng NACC sa ating mga ka-MTR na nagbabalak go through the process of petition for adoption. So ayan po. Bago po kami magtapos, siyempre gusto lang po naming batiin sila Yusek Janela Ejercito Estrada ng National Authority for Childcare, ang aking batchmate sa DSWD, ang aming boss sa DSWD, Secretary Rex Gatchalian na nag-birthday last week. So belated happy birthday po, boss. Happy birthday po. Siyempre, ang mga kampi natin sa Philippine Information Agency, si Ma'am Marinela, si Ma'am Charmaine, si Ma'am Frenny, si Kuya Julius, nami-miss na natin sa from the tech booth yan. And of course, ang ating champion, Director General Dindo Amparo Sanga. Sir, maraming salamat po sa pagbibigay na naman ng isang season sa Makabata Teleradyo. Gusto ko lamang din pong mag-iwan ng mensahe para po sa ating lahat. Yung family po, yan po ang foundation ng mga bata. So, sana po lahat ng bata, alam po natin na lahat ng bata ay karapat dapat mahalin at alagaan. At meron po palaging institutions katulad ng NACC na handang gumabay at tumulong sa atin palagi. So ako rin po, magsha-shoutout po ako sa aking team from the Monitoring and Evaluation Division po ng Council for the Welfare of Children at syempre po sa lahat po ng aming kasama sa CWC, isang makabatang hapon po sa inyong lahat. Ayan. So bago po kami magtapos, talagang kailangan kong sabihin na sa bawat bata at kabataang Pilipino, para sa inyo po ang aming patuloy na serbisyo. Ayan. Tama po. Nais din po naming pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo. Of course po, ang amin pong Executive Director, si Yusek Angelo M. Tapales po, ang aming mga divisions at syempre ang aming mga regional counterparts po at ang aming mga partners. Salamat po sa inyong lahat na sumusuporta sa amin. Lagi po nating tandaan, bawat Lunes ng bawat linggo, tuwing alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, magkita-kita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo. Dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz kung saan hatid namin ang mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli, ako po uli ang inyong Kuya Jello. At ako naman po si Ate Ayen. Basta bata, kami ang bahala. Ayan, magkita-kita po ulit tayo next week, dito lang sa Makabata Teleradyo. Hello, 1383 Makabata Helpline. How can I help you? 1383, we're all